Kailangan mong magpakasal, Ara. Iyon ang mga salitang sumalubong kay Ara pagpasok niya sa kanilang munting sala. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos na tila hatol ng kamatayan. Nabitawan ni Ara ang basket ng mga bagong labang damit. Kumalat sa sahig na kawayan ang mga puting uniforme na kakatapos lang niyang plansahin. Ngunit hindi niya yon ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang inang si Aling Corazon, na nakaupo sa pagitan ng pagkaluhod at pagkakasalampak sa sahig. Ang mukha ay naliligo sa luha at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ilang piraso ng papel. Ano po, Nay? Tanong ni Ara, ang boses ay bahagyang lumabas, tila natatakot sa isasagot sa kanya. Ang utang, Ara. Ang utang natin, humagulgol si Corazon, itinuturo ang mga papel na nakakalat sa maliit nilang mesa. Hindi na natin kayang bayaran. Paalisin na tayo dito. Saan na tayo pupulutin, anak? Dahan-dahang lumapit si Ara. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 kilo. Ang pamilyar na amoy ng sabon sa mga damit ay napalitan ng amoy ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanilang tahanan. Sa mesa, nakita niya ang mga sulat. Mga sobrang may selyo ng isang pangalan na kilala sa buong Laguna. De la Vega. Isang kasal. Siya. Napahawak si Ara sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, doon sa lugar na palagi niyang itinatago sa likod ng kanyang buhok. Ang balat doon ay magaspang, repulgado, isang permanenteng paalala ng gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi ang mga detalye, kundi ang mga pakiramdam. Ang nakakasilaw na ilaw ng papalapit na sasakyan. Ang nakabibinging tunog ng bumibiyak na metal at nababasag na salamin. At ang matinding kirot sa kanyang mukha na parang pinupunit ng apoy. Mula noon, ang mundo ni Ara ay lumiliit. Ang kanyang buhay ay isang maingat na sayaw sa mga anino. Hindi siya tumitingin sa salamin. Lumalabas lamang siya kapag kinakailangan, palaging nakayuko, ang buhok ay nakalaylay para takpan ang peklat na sumira sa kanyang dating maamong mukha. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagbuburda at pananahi ang naging paraan niya para kumita, para tulungan ang kanyang ina. Isang buhay na tahimik. Isang buhay na nakatago. Ngayon, ang tahimik na mundong iyon ay binabasag ng isang salitang hindi niya kailanman inasahan. Kasal. Sino, Nay? Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Sino ang kailangang Hindi niya matapos ang tanong. Masyadong masakit. Masyadong imposible. Si Miguel de la Vega, sabi ni Corazon, ang boses ay puno ng desperasyon. Ang nag-iisang tagapagmana. Siya ang may-ari ng utang natin. Pumayag siyang kalimutan ang lahat kapalit ng pagpapakasal mo sa kanya. Napasinghap si Ara. Pakiramdam niya ay hinigop lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Miguel de la Vega. Isang pangalan na parang alamat. Mayaman, makapangyarihan, tila isang prinsipe mula sa ibang mundo. At siya, si Arabella Santos, ang babaeng may peklat, ang babaeng itinatago ang sarili sa buong mundo, ang siyang kabayaran. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Nagpapatawa po ba kayo, Nay? Bakit ako? Nakita na ba niya ako? Sunod-sunod niyang tanong. Walang lalaking may matinong pag-iisip na gugustuhin pakasalan ang isang tulad ko. Tumayo si Corazon, hinawakan ang mga balikat ng anak. Ang mga mata niya ay namumugto, ngunit may bagong determinasyon doon. Hindi na mahalaga iyon, Ara. Ito na lang ang paraan natin. Para sa akin, anak. Gawin mo to para sa akin. Ayokong mamatay sa lansangan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ara na parang punyal. Para sa akin. Palaging para sa kanyang ina. Lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 5 taon, ang pagtitiis, ang pagtatago, ay para sa kanya. At ngayon, ito ang hinihiling nito. Ang kanyang kaluluwa. Wala nang pag-uusap pagkatapos noon. Tanging ang mga hikbi na lamang ni Aling Corazon ang maririnig. At ang nakabibinging katahimikan sa loob ng dibdib ni Ara. Makalipas ang 2 araw, dinala siya ng kanyang ina sa mansyon ng mga de la Vega. Nakatayo sa harap ng malaking tarangkahan, pakiramdam ni Ara ay lalamunin siya ng buo. Ang mansyon ay hindi isang bahay, isa itong palasyo na napapaligiran ng matataas na pader, tila isang kuta na naghihiwalay sa mga Diyos at sa mga mortal. Ang bawat hakbang sa loob ay isang uri ng torture.
Ang marmol na sahig ay napakakintab na nakikita niya ang malabong refleksyon ng kanyang nakayukong anino. Ang mga mamahaling painting sa dingding ay tila nakatingin at humuhusga sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida, marahil ang ina ni Miguel, ang sumalubong sa kanila na may tinging puno ng pagkasuklam. Hindi ito nagsalita, tinalikuran lang sila at iniwan sa isang malamig at malawak na sala. Umupo si Ara sa dulo ng isang antigong sofa, pakiramdam niya ay dudumihan niya ang mamahaling tela. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na itinatago ang panginginig. Hinihintay niya ang pagdating ng lalaking bumili sa kanya. Handa na siya sa anumang makikita niya sa mga mata nito, awa, pagkadiri, o malamig na transaksyon. Nang bumukas ang pinto, hindi siya nag-angat ng tingin. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Mabagal, ngunit tiyak. Huminto ito sa kanyang harapan. Pinilit ni Ara ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasakit na sandali. Ang una niyang nakita ay ang mga mata nito. Hindi malamig. Hindi mapanghusga. Nakatingin si Miguel de la Vega ng diretsyo sa kanya. Hindi sa peklat na pilit niyang itinatago, kundi sa kanyang mga mata. At sa mga mata ng lalaking ito, sa mga mata ng kanyang magiging asawa, may nakita si Ara na isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang emosyon na napakakomplikado. Isang emosyon na parang sakit. At malalim, hindi maipaliwanag na pagsisisi. Isinara ni Miguel ang pinto ng kanyang opisina. Ang tunog ng marahang pag-click ng seradura ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Napasandal siya sa matigas na kahoy, at saka lamang niya pinakawalan ang isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Ara. Arabella Santos. Kanina, sa sala, habang nakatayo siya sa harapan nito, kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para lang manatiling tuwid. Para hindi tumakbo. Para hindi lumuhod at aminin ang lahat. Ang mga mata nito. Iyon ang tumatak sa isip niya. Mga matang puno ng takot at pagtataka, pero sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang kislap ng dating ningning na pilit niyang winasak 5 taon na ang nakalipas. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa, ang mga binti ay tila nanlalambot. Binuksan niya ang ilalim na drawer, ang isa na laging nakalock. May kinuha siyang isang lumang folder. Sa loob nito, naroon ang 2 bagay na lihim niyang itinatago sa buong mundo. Ang una ay isang kupas na news clipping mula sa isang lokal na pahayagan. Ang headline, Dalagita, malubhang nasugatan si isang hit-and-run incident. Ang pangalawa ay isang litrato. Isang litrato ni Ara bago ang aksidente. Nakangiti ito, ang buhok ay nakapusod palayo sa kanyang mukha, walang bahid ng anumang peklat. Isang mukhang puno ng buhay at pangarap. Ito ang multo na gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ito ang bigat na pasan niya sa kanyang dibdib sa bawat paghinga niya. Ang kasalanang hindi niya kayang aminin, ngunit hindi rin niya kayang talikuran. Noong gabing iyon, galit siya. Nag-away sila ng kanyang ama. Tungkol na naman sa kumpanya, sa mga obligasyong ipinapasa sa kanya na hindi naman niya gusto. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang isip ay puno ng galit, ang mga mata ay bahagyang nabubulag sa mga luhang hindi niya pinapatak. At sa isang iglap, nangyari ang lahat. Isang anino sa gilid ng kalsada. Isang malakas na kalabog. Natakot siya. Bata pa siya noon, duwag. Imbes na huminto, tinapakan niya ang silinyador at tumakas. Ngunit ang imahe ng babaeng nakahandusay sa kalsada ay hindi kailanman umalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, nalaman niya ang pangalan nito. Arabella Santos. Lihim siyang nag-imbestiga. Nalaman niya ang tungkol sa operasyon, sa peklat, sa mga pangarap nitong nawasak. Ang kanyang pamilya, gamit ang kanilang pera at impluensya, ay inayos ang lahat. Binayaran nila si Aling Corazon para sa pananahimik nito. Isang malaking halaga, sapat na para mabago ang buhay nito. Pero hindi nito binago ang nangyari. Sa loob ng 5 taon, binantayan niya si Ara mula sa malayo. Nakita niya kung paano ito nagtago sa mundo. Nakita niya ang kalungkutan sa mga balikat nito. At kasabay ng paglaki ng kanyang pagkakasala ay ang pagtubo ng isang damdamin na hindi niya inaasahan. Isang paghanga sa katatagan nito. Isang pagnanais na protektahan ito. Isang pag-ibig na ipinanganak mula sa pinakamalalim na pagsisisi. Kaya't nang mabalitaan niyang ubos na ang pera ni Aling Corazon at baon na ito sa utang sa iba,
alam ni Miguel na ito na ang pagkakataon niya. Isang desperadong pagkakataon. Ginamit niya ang sitwasyon. Ipinasalo niya ang lahat ng utang ni Aling Corazon at pagkatapos ay inalok ang kasunduang ito. Isang kasal. Isang paraan para maipasok si Ara sa kanyang buhay. Isang paraan para alagaan ito, para bigyan ito ng lahat ng hindi nito nakuha dahil sa kanya. Isang makasariling paraan para subukang patawarin ang kanyang sarili. Miguel. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Agad niyang isinara ang drawer at itinago ang folder. Miguel, buksan mo ito. Ang boses ng kanyang ina. Puno ng galit. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Si Donna Elvira de la Vega ay nakatayo roon, ang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang kahibangang ito, bungad nito, walang paligoy-ligoy. Pumasok ito sa loob at hinarap siya. Isang kasal. Sa isang babaeng ganoon? Isang babaeng may kapintasan. Ma, nag-usap na tayo tungkol dito, mahinahon niyang sagot, kahit kumukulo na ang dugo niya sa paraan ng pagsasalita nito tungkol kay Ara. Hindi pa tayo tapos, sigaw ni Donna Elvira. Pinagtatawanan na tayo ng buong San Pablo. Ang tagapagmana ng pamilya de la Vega, magpapakasal sa isang hamak na mananahi na may peklat sa mukha. Sinasadya mo bang ipahiya ang pangalan ng pamilya natin? Dahil lang ba sa isang kakarampot na utang? Hindi ito tungkol sa utang, ma, mariin niyang sabi. Kung ganoon, tungkol saan? Sa pag-ibig, tumawa ito ng mapakla. Huwag mo akong lokohin, Miguel. Alam kong may iba pang dahilan. At kahit ano pa man yan, hindi ako papayag. Itigil mo ang kabaliwang ito. Hinarap ni Miguel ang kanyang ina, ang panga ay naninigas sa determinasyon. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagkontrol, ang parehong pagpapahalaga sa reputasyon na nagtulak sa kanya palayo 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, iba na. Hindi, ma, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Pakakasalan ko siya, sa ayaw at sa gusto ninyo. Ito ang desisyon ko. Natigilan si Donna Elvira. Kitang-kita ang gulat sa mukha nito na napalitan agad ng matinding galit. Hindi ito sanay na sinusuway. Ganoon ba, bulong nito, ang boses ay puno ng pagbabanta. Bumalik ito sa pinto, ngunit bago ito lumabas, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Kung iyan ang desisyon mo, sige. Ituloy mo. Pero tandaan mo ito, Miguel. Gagawin kong impyerno ang buhay ng babaeng yan sa loob ng pamamahay na ito. Titignan natin kung hanggang saan ang tatag ninyong dalawa. At saka ito umalis, iniwan si Miguel sa isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw nito kanina. Napaupo siya sa kanyang silya, ang bigat ng mundo ay tila lalong dumagan sa kanya. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pero nakapagdesisyon na siya. Ito ang tanging paraan niya para makabawi. Kahit na ang kapalit nito ay ang galit ng sarili niyang ina. Kahit na kailangan niyang mabuhay sa isang kasinungalingan araw-araw, katabi ang babaeng sinira niya ang buhay. Gagawin niya ang lahat para mapasaya si Ara. Ito ang kanyang kasunduan. Ang kanyang sumpa. Ang kanyang parusa. Ang araw ng kasal ay dumating nang walang anumang anunsyo, tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Walang mga bisita, walang masasayang paghahanda. Tanging ang malamig na katotohanan na isinusuot ni Ara kasabay ng isang simpleng puting bestida na ipinadala ng mga de la Vega. Nakatayo si Ara sa harap ng nag-iisang salamin sa kanilang bahay. Ang salamin na iyon ay matagal na niyang kaaway. Ngayon, tila mas malupit ang isinasalamin nito. Nakikita niya ang isang estranghera na nakaputi, isang babaeng may mga matang walang buhay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang buhok, hinahawi ito palayo sa kanyang mukha. At doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng bumbilya, lumitaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang peklat. Mula sa kanyang sentido, bumababa ito paikot sa kanyang pisngi, isang permanenteng marka ng gabing sumira sa kanya. Ito ang kabayaran. Ang kanyang mukha. Ang kanyang buong pagkatao. Ara, malapit na silang dumating. Ang boses ng kanyang ina ay pumutol sa kanyang pag-isip. Walang bakas ng anumang kagalakan o lungkot sa tono nito. Tila isang manager na tinitiyak na ang kanyang produkto ay handa na para sa paghahatid. Hindi na umiiyak si Aling Corazon. Ang mga luha ay napalitan ng isang praktikal na pananabik, isang bagay na mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Ara. Hindi siya sumagot.
Ibinalik niya ang kanyang buhok sa dati nitong ayos, tinatakpan ang peklat. Isang belo na gawa sa buhok, ang tanging proteksyon na mayroon siya. Ang biyahe papunta sa mansyon ay tahimik. Si Ara ay nasa pagitan ng kanyang ina at isang abogadong hindi niya kilala. Walang nagsasalita. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na dinadala sa kanyang selda. Hindi sa simbahan ginanap ang seremonya. Ginanap ito sa isang malawak na silid-aklatan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega na napapalibutan ng libo-libong aklat na hindi niya kailanman mababasa. Ang hangin ay amoy lumang papel at mamahaling pabango. Malamig. Walang kaluluwa. Ang mga dumalo ay mabibilang sa daliri. Ang kanyang ina. Ang abogado. Isang huwes. At si Donna Elvira na nakaupo sa isang silyang tila trono, ang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang isang agilang nagmamasid sa isang daga. Bawat tingin nito ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. At syempre, si Miguel. Nakatayo ito sa tabi niya, amoy malinis at mamahalin. Hindi niya ito tinitingnan. Mula nang magtama ang kanilang mga mata noong unang araw, hindi na niya kayang salubungin muli ang tingin nito. Ang tingin na yon masyadong komplikado. Mas madali nang isipin na isa lamang siyang kasangkapan, isang bagay na binili. Tinatanong ko kayo, Arabella Santos, tinatanggap mo ba si Miguel de la Vega bilang iyong asawa? Ang boses ng huwes ay umalinggaw sa silid. Ang mga salita ay walang kahulugan. Tila isang script mula sa isang palabas na napilitan siyang gampanan. Napatingin siya sa kanyang paanan. Nakita niyang bahagyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at muntik ng matumba. Ngunit bago pa man mangyari yon, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Mainit. Matatag. Pagtingala niya, nakita niyang si Miguel yon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi niya ito binitawan. Sa halip, ang pagkakahawak nito ay lalong humigpit, hindi masakit, kundi nagbibigay suporta, tila isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Naramdaman ni Ara ang init na gumapang mula sa kanyang kamay paakyat sa kanyang braso. Isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Bilang iyong kabiyak, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan, pagpapatuloy ng huwes, ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Napatingin si Ara sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang kamay nito ay malaki at magaspang, kamay ng isang lalaki. Ang sa kanya ay maliit at nanginginig. Oo po, pabulong niyang sagot. Ang salita ay tila isang hiningang ninakaw mula sa kanya. At ikaw, Miguel de la Vega? Opo, sagot ni Miguel. Malinaw. Buo. Walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang boses ay tila yumanig sa buong silid, at sa kaibuturan ng pagkatao ni Ara. Pagkatapos ng ilang pirma sa mga papel na hindi na niya binasa, tapos na ang lahat. Isa na siyang de la Vega. Isa na siyang pag-ari. Ang hapunan ay isang parada ng katahimikan. Nakatayo sa isang mahabang mesa na gawa sa makintab na nara, na kayang pakainin ang 20 tao, 4 lang sila. Siya, si Miguel, si Donna Elvira, at si Aling Corazon na hindi mapakali sa kanyang upuan, tila isang pulubing nabigyan ng pagkakataong kumain kasama ng mga hari at reyna. Tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Bawat tunog ay parang malakas na kalampag sa loob ng ulo ni Ara. Hindi siya makakain. Pinaglaruan lang niya ang pagkain sa kanyang plato. Bawat subo niya ay tila may kasamang laso ng paghamak mula sa mga mata ng ina ni Miguel, na diretsong nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. Hindi nagsasalita si Miguel, ngunit paminsan-minsan ay nararamdaman niyang sumusulyap ito sa kanya. Hindi niya ito pinapansin. Mas ligtas ang manatili sa kanyang munting mundo ng katahimikan. Pagkatapos ng walang katapusang hapunan, sinamahan siya ng isang katulong sa kanilang silid. Ang kanilang silid. Ang pinto ay bumuka sa isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay nila. May isang kama na kasing laki ng isang isla sa gitna. Ang lahat ay kulay puti at krema. Maganda. Malinis. Ngunit para kay Ara, ang silid na dapat sana'y pugad ng pag-ibigan ay tila isang magandang kulungan. Naupo siya sa gilid ng kama, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Narinig niya ang pagsara ng pinto at naiwan siyang mag-isa. Dito na ba? Ito na ba ang huling bahagi ng kasunduan? Napapikit siya. Hinanda niya ang kanyang sarili para sa pagdating ni Miguel.
Hinanda niya ang kanyang sarili para tuparin ang tungkulin ng isang asawang binili. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi siya gumalaw. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakapikit, naghihintay, ang katawan ay naninigas sa takot. Narinig niya ang mga yabag nito sa malambot na carpet. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng isang aparador. Ano ang ginagawa nito? Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga yabag ay muling lumapit, ngunit hindi papunta sa kanya. Papunta ito sa pinto. Naguguluhang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Nakita niya si Miguel na nakatayo malapit sa pinto, may hawak na unan at isang nakatuping kumot. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon mula nang matapos ang seremonya. Muli, nakita niya ang komplikadong emosyon na iyon, isang halo ng lungkot, awa, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Magpapahinga na ako, sabi ni Miguel, ang boses ay mahina, halos pabulong. Doon ako sa kabilang kwarto matutulog. Magpahinga ka na rin. Bago pa man makasagot si Ara, o makagalaw, o makahinga man lang, tumalikod na ito at marahang isinara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na silid. Nakatitig lang siya sa pintong isinara nito. Ang isip niya ay isang blangkong papel. Ang inaasahan niyang gabi ng takot at pagpaparaya ay hindi dumating. Sa halip, binigyan siya nito ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Respeto. Napahiga si Ara sa malambot na kama, ang kanyang katawan ay tila gawa sa tingga. Ang pagod at tensyon ng buong araw ay biglang bumuhos sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Miguel na may hawak na unan at kumot ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang ikinakatakot niya. Ito ay isang bagay na mas mapanganib. Dahil sa gitna ng malamig na kasunduan, sa gitna ng biyayang may lason na kanyang tinanggap, ang isang maliit at simpleng kilos na iyon ay nagtanim ng isang bagay sa kanyang puso na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit, napakaliit, at nakakatakot na butil ng pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsasanay sa pagiging invisible. Natutunan ni Ara ang mga pasikot-sikot ng mansyon, ang mga pasilyo na dapat iwasan kapag naroon si Donna Elvira, ang mga oras na dapat siyang manatili sa kanyang silid, at ang mga tingin ng mga katulong na puno ng awa at pagtataka. Ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga tahimik na paggalaw sa loob ng isang gintong hawla. Ang agahan ang pinakamahirap. Araw-araw, napipilitan siyang umupo sa mahabang mesa kasama si Miguel at ang ina nito. Araw-araw, kailangan niyang tiisin ang matatalim na tingin ni Donna Elvira. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinimulan na naman siya nito. Ara, sabi ni Donna Elvira, ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Ngayong narito ka na, siguro naman ay may maitutulong ka sa pamamahay na ito. Ano bang alam mong gawin bukod sa pagtatahi ng basahan? Naramdaman ni Ara na uminit ang kanyang mga pisngi. Napayuko siya at tinitigan ang kanyang plato. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng karayom at sinulid, ay biglang naging parang mga dayuhang bagay sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ma, saway ni Miguel, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hayaan mo na si Ara. Hayaan mo siyang masanay muna sa bahay. Masanay, tumawa si Donna Elvira. Miguel, hindi siya bisita. Asawa mo siya. Dapat lang na may gawin siyang kapaki-pakinabang. Bago pa man makasagot si Miguel, si Ara na ang nagsalita, ang boses ay halos pabulong. Kaya ko pong magluto. At maglinis. Sanay po ako sa gawaing bahay. Talaga? Itinaas ni Donna Elvira ang kanyang kilay. Ang mga katulong namin ay masanay pa sayo. Hindi namin kailangan ng isa pang utusan dito. Hindi siya utusan. Ang boses ni Miguel ay hindi na mahinahon. Mayroon itong lamig at otoridad na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga katulong na nasa gilid. Asawa ko siya, ma. At habang nakatira siya sa pamamahay na ito, ituturing siya ng may respeto. Tumayo si Miguel, inilapag ang kanyang serbilyeta sa mesa. Excuse me. Hinalikan niya ang kanyang ina sa pisngi, isang kilos na tila otomatiko, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ara. Isang maikling sulyap lang iyon, ngunit sapat na para makita ni Ara ang isang pahiwatig ng paghingi ng paumanhin sa mga mata nito. At pagkatapos ay umalis na ito. Naiwan si Ara sa hapagkainan, kasama ang nakabibinging katahimikan at ang nag-aapoy na tingin ng kanyang biyenan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang nangyari. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, sa gitna ng kahihiyan, may isang bagay na tila kumislot.
Ipinagtanggol siya nito. Nang hapong iyon, habang nag-iisa siya sa hardin, sinusubukang humanap ng kapirasong kapayapaan sa gitna ng mga bulaklak, dumating si Miguel. May dala itong isang maliit na paso. Para sa'yo, sabi nito, iniabot sa kanya. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Ara. Nasa paso ang isang halaman ng sampagita, ang mga bulaklak nito ay nagsisimula pa lamang mamukadkad. Ang pamilyar na bango ay naghatid sa kanya pabalik sa kanilang maliit na bakuran sa mga panahong simple pa ang lahat. Ang paborito niyang bulaklak. Nakita ko lang sa flower shop kanina, sabi ni Miguel na tila nahihiya. Maganda kasi, naisip kong baka magustuhan mo. Napatingin si Ara sa kanya. Ang CEO ng isang malaking kumpanya, huminto para bumili ng isang maliit na halaman ng sampagita dahil lang imaganda ito. May isang bahagi sa kanyang isip na hindi naniniwala. Ngunit ang isa pang bahagi, ang isang bahaging pagod na sa pagdududa, ay nais maniwala. Salamat, sabi niya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti, ngunit isang ngiti pa rin. Nagulat si Miguel nang makita yon. Saglit itong natulala bago ngumiti rin pabalik. Walang anuman. Nagkaroon ng ilang sandali ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ito ang unang pagkakataon na hindi sila nakakaramdam ng pagkailang sa isa't isa. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng pagring ng kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Pumunta siya sa isang sulok para sagutin ito. Hello, Nay. Ara, anak. Kamusta ka na dyan? Ang boses ni Aling Corazon ay matamis na parang pulot. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila pinapahirapan? Ayos lang po ako, Nay, sagot ni Ara, habang sumusulyap kay Miguel na nagkukunwaring inaayos ang ibang halaman. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo na, anak, medyo kapos na naman kami dito. May mga bayarin lang sana. Baka pwede kang humingi ng kaunti kay Miguel. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina ay biglang nawala na parang binuhusan ng malamig na tubig. Naalala niya kung sino siya sa bahay na yon. Ang kanyang papel. Ang kanyang presyo. Sige po, Nay. Titignan ko po, sabi niya bago mabilis na pinatay ang tawag. Pagbalik niya, wala na ang ngiti sa kanyang mukha. Napansin yon ni Miguel. May problema ba? Tanong nito. Umiling lang si Ara. Wala. Wala to. Hindi na ito nagpumilit pa. Ngunit ang namuong koneksyon sa pagitan nila ay tila nagkaroon muli ng pader. Kinagabihan, habang pababa siya para kumuha ng isang basong tubig, napahinto si Ara nang marinig niya ang boses ni Miguel mula sa kusina. Nakikipag-usap ito sa kanilang head cook. Manang Lolit, para bukas, pwede bang magluto ka ng ginataang bilo-bilo para sa merienda? Natigilan si Ara. Ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Ginataang bilo-bilo. Ang paborito niyang panghimagas noong bata pa siya. Ang laging niluluto ng kanyang yumaong lola para sa kanya kapag malungkot siya. Isang simpleng pagkain na puno ng masasayang alaala. Isang bagay na walang sinumang nakakaalam maliban sa kanyang pamilya. Paano? Paano niya nalaman? Ang ngiti ni Ara. Iyon ang tanging bagay na nasa isip ni Miguel habang pauwi siya mula sa opisina. Ang maliit, halos hindi kapansin-pansing pag-angat ng mga labi nito nang ibigay niya ang sampagita. Sa loob ng 5 taon, iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ito ng totoo. Para kay Miguel, ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng kanilang pamilya. Pero kasabay ng kaunting ligayang iyon ay ang isang dambuhalang takot. Habang lalo siyang napapalapit kay Ara, habang unti-unti nitong ibinubukas ang pinto ng kanyang mundo, lalo ring lumalaki ang takot niya na isang araw, matutuklasan nito ang lahat. Na ang lahat ng namumuong tiwala ay magiging abo sa isang iglap. Nabubuhay siya sa isang panaginip na anumang oras ay pwede siyang magising. Isang panaginip na siya rin mismo ang may kakayahang wasakin. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Ara, ang lungkot sa mga mata nito, ang paraan ng pagtatago nito sa likod ng kanyang buhok, at ang bihirang ngiti nito, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kama sa guest room. Naglakad siya ng walang ingay papunta sa kanyang opisina sa ibaba. Ang buong bahay ay tahimik. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa dilim. Hindi niya binuksan ang ilaw.
Sa halip, hinayaan niyang ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang magsilbing gabay. Lumapit siya sa kanyang mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang nakalock na drawer. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila napakalakas sa katahimikan. Kinuha niya ang folder. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahaplos ang lumang litrato ni Ara. Ang babaeng ito, ang babaeng masaya at walang muwang sa litrato, ay ang taong pinatay niya. At ang babaeng natutulog sa kabilang silid ay ang resulta ng kanyang karuwagan. Isang kasalanan. Isang pag-ibig. Ang dalawang bagay na iyon ay magkasama sa kanyang puso, naglalaban at sabay na dumudurog sa kanya. Isinara niya ang drawer nang marinig niya ang mahinang kaluskos sa labas. Agad siyang kinabahan. Mabilis siyang umupo sa kanyang silya at nagpanggap na may tinitingnan sa kanyang lamesa. Bumukas ang pinto. Si Ara. Nakatayo ito roon, nakasuot ng isang simpleng puting pantulog, ang buhok ay nakalaylay sa kanyang balikat. Kitang-kita ang gulat sa mga mata nito nang makita siya. Sorry, sabi nito. Hindi ko alam na nandito ka. Maglilinis lang sana ako eh. Hindi, okay lang, mabilis niyang sagot. Ako dapat ang mag-sorry. Nagising ba kita? Umiling ito. Hindi. Hindi lang ako makatulog. Lumapit ito ng bahagya sa loob ng silid. Ang mga mata nito ay puno ng pag-usisa habang tinitingnan ang mga libro sa estante. Palagi ka bang nandito? Kapag hindi ako makatulog, pag-amin niya. Nanatili itong nakatayo malapit sa pinto, tila hindi sigurado kung aalis na o mananatili. Para basagin ang katahimikan, nagtanong si Miguel. Ikaw? Bakit hindi ka makatulog? Nag-iwas ito ng tingin. Wala lang. Marami lang iniisip. Alam ni Miguel na nagsisinungaling ito. Nakita niya ang pagbabago sa mood nito kanina pagkatapos tumawag ang ina nito. Alam niyang tungkol na naman iyon sa pera. Nakaramdam siya ng galit kay Aling Corazon, ngunit mas nagalit siya sa kanyang sarili dahil ginagamit niya ang kasakiman ng babae para sa sarili niyang mga dahilan. Ara, sabi niya, sinubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Tungkol sa amin dati nagkita na ba tayo? Nakita niya itong natigilan. Ang tanong ay tila nagbigay ng kuryente sa hangin sa pagitan nila. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam. Iyon din ang iniisip ko. May kakaibang pakiramdam ako sa'yo. Tila pamilyar ka. Pero impossible. Napalunok si Miguel. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Isang maling salita lang at tapos na ang lahat. Siguro nagkasalubong lang tayo sa bayan noon. Maliit lang naman ang San Pablo, sabi niya, pilit nang umingiti. Tumatango-tango ito, tila sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Siguro nga. Bago pa man may makapagsalita ulit, isang katok ang narinig mula sa pinto. Si Donna Elvira. Miguel. Ano't gising ka pa? Tanong nito, bago napansin si Ara. Ang mga mata nito ay agad na naging matalim. At ikaw, anong ginagawa mo rito sa opisina ng anak ko sa ganitong oras ng gabi? Ma, nag-uusap lang kami, mabilis na sagot ni Miguel, tumatayo para harangin ang tingin ng ina kay Ara. Ngunit hindi nagpatinag si Donna Elvira. Tumingin ito kay Ara na may pagdududa. Mag-uusap? O may iba kang hinahanap? Alam ni Miguel kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Isang akusasyon na nagnanakaw si Ara. Tumigil ka, ma, mariin niyang sabi. Ngumisi si Donna Elvira. Bakit? Nag-aalala ka ba sa mararamdaman niya? Sige, aalis na ako. Pero Miguel, nag-utos na ako. Pinasisiyasat ko na ang nakaraan ng pamilya nila. Tiyak na may makikita tayong butas para mapaalis na ang babaeng yan dito. Umalis ito, iniwan ang isang nakakalasong katahimikan. Napayuko si Ara. Hindi ito nagsasalita pero nakikita ni Miguel ang panginginig ng mga balikat nito. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang sampal dito. Ara, I'm sorry, T. Okay lang, putol nito sa kanya, ang boses ay walang emosyon. Sanay na ako. Tinalikuran na siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Ara, sandali. Hindi na ito lumingon. Habang naglalakad si Ara pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa pinto ng kusina kung saan naroon pa ang dalawang katulong na nagliligpit. Hindi niya sinasadyang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Grabe talaga si Senora Elvira, no? Sabi ng isa. Hayaan mo na.
Ganyan talaga yan sa mga hindi niya gusto, sagot ng isa pa. Pero alam mo, sa tingin ko, maswerte pa rin si Ma'am Ara. Maswerte? Paano mo nasabi? Isipin mo, bulong ng katulong. Matapos yung aksidente niya, ang sabi-sabi, binigyan daw ng malaking pera ng mga De La Vega yung nanay niya. Tapos ngayon, pinakasalan pa siya ni Sir Miguel. Swerte pa rin. Napatigil si Ara. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pandinig at dumiretso sa kanyang puso na parang mga piraso ng yelo. Malaking pera. Binigyan ng malaking pera yung nanay niya. Ang sabi sa kanya ni Aling Corazon ay may utang sila. Isang malaking utang na kailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng pagpapakasal. Pero ang narinig niya kabaligtaran. Biglang nag-iba ang tibok ng puso ni Ara. Hindi na ito kabog ng takot o hiya. Ito ay kabog ng pagdududa. Isang malamig, gumagapang na pagdududa na nagsimulang magtanong ng mga bagay na hindi niya kailanman naisip itanong. Ang mga salitang narinig ni Ara mula sa mga katulong ay hindi na umalis sa kanyang isipan. Malaking pera. Binigyan ng malaking pera yung nanay niya. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, isang nakakabinging ugong na nagpatulog sa lahat ng namumuong pag-asa sa kanyang puso. Ang sampagita sa kanyang bintana, ang inaalok na ginataang bilo-bilo, ang pagtatanggol sa kanya ni Miguel sa hapagkainan, lahat ng iyon ay biglang natabunan ng isang malaking pagdududa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinaumagahan, gumawa siya ng isang desisyon. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa mansyon, siya mismo ang humiling ng isang pabor. Miguel, sabi niya habang nag-aalmusal sila. Nag-angat ito ng tingin mula sa kanyang dyaryo, nagulat. Si Donna Elvira naman ay tila naghihintay ng pagkakataong mangutya. Gusto ko sanang umuwi muna sa amin, sabi ni Ara, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Para bisitahin si nanay. Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay tila sinusubok basahin kung ano ang nasa isip niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. CJ. Papahatid kita kay Mang Tonyo. Isang oras ang lumipas, nasa loob na siya ng isang mamahaling sasakyan, pabalik sa maliit at masikip na kalye kung saan siya lumaki. Habang papalapit siya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bahay nila ay ganoon pa rin. Maliit, luma at puno ng mga alaala. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay tila may bahid na ng kasinungalingan. Naabutan niya si Aling Corazon na nagwawalis sa bakuran, na may suot na bagong bestida na halatang mamahalin. Nagulat ito nang makita siya. Ara, anak! Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi? Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Ngunit ang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila isa na ngayong bitad. Namiss ko lang po kayo, Nay, sabi ni Ara, kumakalas sa yakap. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ay mas malinis kaysa dati. May mga bagong kurtina. May isang maliit na telebisyon sa sulok na wala naman doon dati. Umupo ka, anak. Ipagtitimpla kita ng juice. Habang nasa kusina ang kanyang ina, sinimulan ni Ara ang kanyang paghahanap. Alam niya kung saan itinatago ng kanyang ina ang lahat ng mahahalagang papel, sa isang lumang bowl na kahoy sa ilalim ng kama nito. Dahan-dahan, pumasok siya sa silid ng ina. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Inilabas niya ang bowl. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan niya ang takip. Sa ibabaw ay naroon ang mga lumang litrato, mga baptismal at birth certificate. Ngunit sa ilalim ng mga yon, sa isang malaking brown na envelope, nakita niya ang hinahanap niya. Isang bank passbook. Kinuha niya ito. Ang pangalan sa passbook ay pangalan ng kanyang ina, Corazon Santos. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang petsa ng unang deposito ay halos 5 taon na ang nakalipas, ilang linggo lamang matapos ang kanyang aksidente. At ang halaga. Napasinghap si Ara. Hindi siya makahinga. Ang numero ay may napakaraming zero na halos hindi niya ito mabasa. Isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Isang halagang sapat na para bumili ng 10 bahay na tulad ng sa kanila. Isang halagang sapat para hindi na sila magtrabaho habang buhay. Sa tabi ng halaga, may isang nota, Ye Vega Corp. Full settlement. Settlement. Kabayaran. Hindi utang.
Kasabay ng pagbagsak ng passbook mula sa kanyang mga kamay ay ang pagpasok ni Aling Corazon sa silid, may dalang isang baso ng juice. Natigilan ito nang makita ang nakabukas na bowl at ang passbook sa sahig. Ang ngiti sa mukha nito ay unti-unting nawala. Anak, eh. Ano to, Nay? Tanong ni Ara, ang boses ay mahina ngunit puno ng yelo. Ipinulot niya ang passbook at iwinasiwa sa harapan nito. Sabi niyo may utang tayo. Sabi niyo kailangan kong magpakasal para mabayaran yon. Pero ano to? Namutla si Aling Corazon. Nag-iwas ito ng tingin. Ara, anak, makinig kali. Makinig, sigaw ni Ara, ang lahat ng pinigilang sakit at galit ay biglang sumabog. 5 taon, Nay. 5 taon akong nagtago sa buong mundo. 5 taon akong nagtrabaho para lang may makain tayo. 5 taon akong naniwala na pobre tayo, na wala tayong pera. Samantalang sa buong panahong yon, nakaupo ka sa isang bundok ng pera. Pera na kabayaran para sa mukha ko. Hindi mo naiintindihan, humagulgol si Aling Corazon, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ang hindi ko maintindihan, tinabig ni Ara ang kamay nito. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang lokohin ang sarili mong anak. Ibinenta mo ako, Nay. Ibinenta mo ang katahimikan mo noon para sa perang ito, at nang maubos mo, ibinenta mo ulit ako sa parehong pamilya. Para din sa iyo to, Ara, sigaw pabalik ni Corazon, ang mukha ay puno na ng luha. Sino pa ba ang magpapakasal sa iyo? Sino ang tatanggap sa iyo ng ganyan? Binigyan kita ng magandang kinabukasan. Mayaman ka na ngayon. Natigilan si Ara. Ang mga salita ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Sino ang tatanggap sa iyo ng ganyan? Ang sarili niyang ina. Ang taong dapat sana'y unang nagtatanggol sa kanya, ay ang unang humuhusga sa kanya. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay may presyo. At siya ang produkto. Hindi ko kailangan ng yaman, Nay, bulong ni Ara, ang boses ay basag. Ang kailangan ko noon ay isang ina. Tinalikuran niya ito. Ang bawat hakbang palayo ay isang pagputol sa ugnayan na minsan ay buo at sagrado. Habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang huling, desperadong sigaw ng kanyang ina. Isang sigaw na puno ng galit at pagtatangkang manakit. Huwag kang magmalinis, Ara. Huwag kang magpaka-inosente. Akala mo ba nagkataon lang ang lahat? Akala mo ba naawa lang sa'yo si Miguel de la Vega? Tanungin mo ang mahal mong asawa. Tanungin mo siya kung anong alam niya tungkol sa gabi ng aksidenteng sumira sa buhay mo. Napatigil si Ara sa may pintuan, ang kamay ay nasa doorknob. Ang huling mga salita ng kanyang ina ay parang isang susi. Isang susi na bumukas sa isang pinto sa kanyang isipan na matagal na niyang isinara. Ang mga mata ni Miguel na puno ng sakit. Ang kaalaman nito sa paborito niyang sampagita at ginataang bilo-bilo. Ang pamilyar na pakiramdam. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat sa isang paraan na nakakakilabot. Binitiwan niya ang doorknob at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa bahay na yon, palayo sa kanyang ina, palayo sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit alam niya, habang tumatakbo siya, na hindi niya matatakasan ang huling tanong. Ang tanong na dala-dala niya pabalik sa mansyon. Ang tanong na babago sa lahat. Naramdaman ni Miguel ang pagbabago sa sandaling bumalik si Ara sa mansyon. Hindi siya sumakay sa kotse pabalik. Naglakad siya. Nang dumating siya sa tarangkahan, ang damit niya ay may bahid ng alikabok, ang buhok niya ay magulo, at ang mukha niya ay walang emosyon. Tila isang sundalong bumalik mula sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Nakita niya ito mula sa bintana ng kanyang opisina. May isang bagay sa paraan ng kanyang paglalakad, matatag, walang alinlangan, ngunit mabigat, na nagpadala ng malamig na kaba sa buong katawan ni Miguel. Nawala na ang Ara na umalis kaninang umaga. Ang babaeng bumalik ay iba na. Hindi ito nagsalita kaninuman. Nilagpasan nito ang mga katulong na bumati sa kanya. Nilagpasan nito si Donna Elvira na nakatayo sa may hagdanan, na may mapanuyang ngiti sa mga labi, na tila nasiyahan sa anumang nangyari. Dire-diretso itong umakyat sa kanilang silid. Sinundan siya ni Miguel. Naabutan niya itong nakatayo sa gitna ng kwarto, nakatalikod sa pinto. Ara, tawag niya. Hindi ito lumingon. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Lumapit siya. Nakausap mo ba ang nanay mo? Dahan-dahan itong humarap sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Miguel na tapos na ang lahat.
Ang mga mata nito. Dati, ang mga mata nito ay puno ng lungkot, takot, o minsan, pag-asa. Ngayon, wala. Blanko. Tila isang malalim na balon na walang katapusan. Ang init na minsan niyang nakita roon ay ganap nang nawala, na pinalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ayos lang ako, sabi nito, ang boses ay patag, walang anumang emosyon. Hindi ka ayos, giit ni Miguel, ang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Nag-away ba kayo ng nanay mo? Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Wala kaming pinag-awayan. Nag-usap lang kami. Tungkol sa maraming bagay. Tungkol sa utang. Tungkol sa pera. Pera. Ang salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang suntok sa sikmura. Nalaman na niya. Ara, let me explain. Explain what? Putol nito sa kanya, ang boses ay nanatiling kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Wala ka namang kailangang ipaliwanag, di ba? Kasa na tayo. Bayad na ang utang. Tapos na ang usapan. Bumalik ito sa pagkakatalikod, nagsimulang ayusin ang mga damit sa aparador na para bang iyon ang pinakaimportanteng gawain sa buong mundo. Ang bawat kilos ay kontrolado. Masyadong kontrolado. Sinubukan ni Miguel na hawakan ang braso nito, ngunit umiwas ito na parang napaso. Ang gabing iyon, sa hapagkainan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Si Donna Elvira ay halatang nagagalak sa nangyayari, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Ara na may pagtatagumpay sa mga mata. Si Miguel ay hindi makakain, ang kanyang tingin ay palipat-lipat sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Si Ara naman ay kumakain na parang wala siyang pakialam sa mundo. Kumuha siya ng kanin. Kumuha siya ng ulam. Sumubo siya. Mumuya. Lumunok. Isang robot. Isang manika na gawa sa porselana na may mga bitak na hindi nakikita. Ang katahimikang ito, alam ni Miguel, ay mas masahol pa sa anumang away. Ito ang katahimikan ng isang hatol na naghihintay na lang basahin. Pagkatapos ng hapunan, nauna itong umakyat sa silid. Sinundan siya ni Miguel makalipas ang ilang minuto. Naabutan niya itong nakatayo sa harap ng salamin, nakatingin sa sarili nitong refleksyon. Sa pagkakataong ito, hindi nito tinatakpan ang kanyang peklat. Sa halip, hinahaplos niya ito ng marahan, na parang sinusubukan niyang kabisaduhin ang bawat kurba, ang bawat gaspang. Ara, mag-usap tayo, pakiusap ni Miguel. Hindi ito gumalaw. Nagpatuloy lang ito sa pagtitig sa salamin. Alam ko na galit ka dahil sa pera, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kasalanan ko. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Pero natakot ako. Natakot? Sa wakas, nagsalita ito. Ngunit ang boses nito ay hindi na para sa kanya. Para itong nakikipag-usap sa refleksyon sa salamin. Saan ka natakot, Miguel? Dahan-dahan itong lumingon para harapin siya. Ang blankong ekspresyon sa mukha nito ay nawala na. Pinalitan nito ng isang matalas, matalim na tingin na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang lamig sa mga mata nito ay sapat na para magpayelo ng impyerno. May isa pa akong tanong sa'yo, sabi nito, ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang bundok. Ang bawat salita ay maingat na pinili, na parang isang patalim na dahan-dahang hinahasa. Miguel. Naglakad dito palapit sa kanya. Isang hakbang. 2. Huminto ito sa mismong harapan niya, napakalapit na kaya niyang amuyin ang bahagyang amoy ng sampagita sa buhok nito. Itinaas nito ang kanyang mukha, pinilit siyang salubungin ang tingin nito. Tanong ko lang Pagpapatuloy nito, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Anong alam mo tungkol sa gabi ng aksidente ko? Ang mundo ni Miguel ay huminto. Ang hangin ay hindi na pumasok sa kanyang mga baga. Ang dugo ay tila huminto sa pagdaloy sa kanyang mga ugat. Nakatitig siya sa mga mata ni Ara, ang mga mata ng babaeng mahal niya, ang mga mata ng babaeng winasak niya, at wala siyang mahanap na salita. Walang kasinungalingan na kayang magtakip sa katotohanan ito. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang pamumutla. Ang takot na biglang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang pananahimik ang naging pinakamalakas na pag-amin. Katahimikan. Iyon ang sagot ni Miguel. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw, mas malinaw pa kaysa sa anumang pag-amin. Nakita ni Ara ang lahat sa mukha nito.
Ang unti-unting pagkawala ng kulay. Ang paglaki ng kanyang mga mata sa takot. Ang panginginig ng kanyang mga labi na walang salitang kayang buuin. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng puzzle ay kusa nang nahulog sa kanyang kinalalagyan. At ang nabuong larawan ay isang imahe ng impyerno. Bumagsak ang mga balikat ni Ara. Ang lakas na nagpatayo sa kanya, ang galit na nagbigay sa kanya ng tapang para magtanong, ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakapangingilabot na pamamanhid. Kaya pala, bulong niya, hindi sa kanya, kundi sa hangin. Kaya pala alam mo ang sampagita. Ang bilo-bilo. Kaya pala ganoon ka makatingin. Unti-unting lumuhod si Miguel sa kanyang harapan. Ang malakas, ang makapangyarihang Miguel de la Vega, ay nakaluhod na parang isang pulubi, ang mukha ay basang-basa na sa luha. Ara. I'm sorry, humikbi ito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako Ang mga salitang sorry at patawad ay paulit-ulit niyang sinasabi, ngunit para kay Ara, ang mga ito ay inay na lamang na walang kahulugan. Ikaw, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ikaw pala. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay napakalalim, napakatindi, na tila hindi na ito kayang ilabas ng mga luha o sigaw. Ito ay isang sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa mula sa loob. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa nakaluhod na lalaki at naglakad papunta sa malaking salamin sa pader. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Tinitigan niya ang peklat na sa buong buhay niya ay itinuring niyang isang sumpa. Ang peklat na nagkulong sa kanya sa dilim. Ang peklat na nag-alis sa kanya ng kanyang mga pangarap. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang magaspang na balat. Ito pala Bulong niya sa kanyang sarili sa salamin. Ito pala ang gawa mo. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang puno ng pait, puno ng kabaliwan. Ikinasal siya sa lalaking sumira sa kanya. Minahal niya, o halos minahal niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang 5 taong pagdurusa. Ang buong buhay niya sa nakalipas na mga buwan ay isang malaking, malupit na biro. At siya ang sentro ng katatawanan. Humarap siyang muli kay Miguel. Ang tawa ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong sakit. 5 taon, sabi niya, ang bawat salita ay isang patak ng lason. 5 taon akong nagtago. 5 taon kong sinisi ang sarili ko. 5 taon kong tinanong ang Diyos kung bakit ako. Bakit sa akin nangyari ito? Tumayo siya sa harapan nito. At sa buong panahong yon alam mo. Alam mo ang lahat. Sinubukan kong bumawi, sabi ni Miguel sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kasal na to ang lahat ng to paraan ko to para itama ang mga mali ko. Itama, muling tumawa si Ara. Paano mo itatama ito, Miguel? Bibilhin mo ako. Bibigyan mo ako ng magandang buhay. Akala mo ba mabubura ng pera mo at ng mansyon mo ang lahat ng sakit? Ang lahat ng gabing hindi ako makatulog dahil sa mga bangungot. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sinampal niya ito. Hindi isang sampal na puno ng galit, kundi isang sampal na puno ng pagkasira. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng nawalang pangarap, lahat ng pinagkait na pagkakataon. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang palad, ngunit wala itong panama sa sakit sa kanyang dibdib. Hindi gumanti si Miguel. Tinanggap lang niya ang sampal, ang mukha ay nakayuko, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Tinitigan siya ni Ara. Ang lalaking minsan ay tiningala niya, ang lalaking minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay isa na lamang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Dahan-dahan, hinubad ni Ara ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa isang kasunduang itinayo sa mga kasinungalingan. Lumapit siya sa isang maliit na mesa at marahang ipinatong ito. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Tapos na tayo, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Naglakad siya papalabas ng silid. Naglakad siya sa pasilyo, nilagpasan ang nagtatakang mukha ng isang katulong. Nilagpasan niya si Donna Elvira na nakatayo sa may hagdanan, na may bakas ng pagkagulat at marahil, kaunting pagsisisi sa mga mata. Hindi siya lumingon. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas, na tila nakikidalamhati sa kanya. Ngunit hindi ito ininda ni Ara. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at lumabas.
Ang malamig na patak ng ulan ay agad na bumasa sa kanya, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagtataksil na nagliliyab sa kanyang puso. Naglakad siya sa dilim, sa gitna ng ulan, walang direksyon. Walang dala maliban sa basag niyang puso at sa katotohanang sumira sa lahat. Sa likod niya, sa loob ng mansyon, bumagsak si Miguel sa sahig, ang mga hikbi ay nalunod ng malakas na dagundong ng kulog. Sinabi na niya ang totoo. At nawala na sa kanya ang lahat. 6 na buwan. 6 na buwan ng nakabibinging katahimikan. 6 na buwan ng paggising sa isang malaking bahay na walang kaluluwa. 6 na buwan ng pagtulog sa isang kama na malamig at malawak. Nagbago si Miguel. Hindi na siya ang lalaking nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan. Ang bawat araw ay isang paalala ng kanyang mga kasalanan, at ang bawat paalala ay isang pagkakataon para maging mas mabuting tao. Ang dating nakalock na drawer sa kanyang opisina ay palagi nang nakabukas. Ang lumang litrato ni Ara at ang news clipping ay nakalagay na sa ibabaw ng kanyang mesa, isang permanenteng testamento sa kanyang pagkakasala, at isang sumpang hindi na niya sinusubukang takasan. Isang hapon, sa mismong opisina kung saan nagsimula ang marami sa kanyang mga kasinungalingan, hinarap niya ang kanyang ina. Pumasok si Donna Elvira, dala ang karaniwan nitong ere ng otoridad, ngunit may bago sa kanyang mga mata, isang bakas ng pag-aalala, marahil pati pagod. Miguel, hanggang kailan ka magkakaganito, simula nito? 6 na buwan na. Ang negosyo, napapabayaan mo na. Ang sarili mo, hindi mo na inaalagaan. Itigil mo na ang pagpapahirap sa sarili mo. Kalmado siyang tiningnan ni Miguel. Wala na ang dating takot o galit sa kanyang puso para dito. Tanging isang uri ng malungkot na pag-unawa na lang ang natira. Hindi ko pinapahirapan ang sarili ko, ma, sagot niya. Tinatanggap ko lang ang kabayaran. Kabayaran para saan? Sa isang aksidente. Bata ka pa noon, Miguel. At tapos na yon. Hindi pa tapos, hindi matatapos hanggat hindi niya ako napapatawad, mariin niyang sabi. At hindi ko hinihiling na intindihin niyo. Ang hinihiling ko lang ay tigilan niyo na. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Tila sa unang pagkakataon, nakita nito ang lalim ng kanyang determinasyon. Mahal ko siya, ma, pag-amin ni Miguel, ang boses ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago sa ina. Mahal ko siya hindi dahil sa pagkakasala ko. Mahal ko siya dahil sa kung sino siya. At kung hindi niyo kayang tanggapin yon, kung hindi niyo kayang igalang ang alaala niya sa bahay na to, aalis ako. Ibibigay ko sa inyo ang lahat, ang kumpanya, ang pangalan, ang pera. Dahil wala nang halaga ang lahat ng yan kung wala siya. Natigilan si Donna Elvira. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tumalikod lang ito at tahimik na umalis sa silid. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Miguel, naramdaman niyang tinalo niya ang kanyang ina, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang abogado. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya, mga bank statement, mga kopya ng kasunduan, laban sa panlolokong ginawa ni Aling Corazon. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Para tiyaking hindi na nito magagamit ang pera o ang pangalan ng mga De La Vega para manloko pa ng iba. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang pera sa tama. Nagtayo siya ng isang foundation para tulungan ang mga biktima ng hit and run, nagbigay siya ng scholarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante sa San Pablo. Sinubukan niyang gawing kabutihan ang bawat pisong naging bahagi ng kanyang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kulang pa rin. Siya. Sa loob ng 6 na buwan, walang tigil siyang naghanap. Nag-hire siya ng mga private investigator. Nagtanong-tanong siya sa bawat sulok ng Laguna. Ngunit tila naglaho si Ara na parang bula. Hanggang isang araw, isang tawag ang kanyang natanggap. Isang lumang kaibigan na nagbakasyon sa isang maliit at malayong bayan sa probinsya ng Quezon ang nagsabing may nakita siyang isang babae. Isang babaeng nagbebenta ng mga binordahang panyo sa isang maliit na palengke sa tabi ng dagat. Isang babaeng may peklat sa mukha. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagmamaneho na si Miguel. 4 na oras na biyahe. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang suntok ng kaba at pag-asa sa kanyang dibdib. Natagpuan niya ang bayan. Isang simpleng lugar kung saan ang hangin ay amoy alat at ang oras ay tila mas mabagal. Natagpuan niya ang palengke. At doon, sa isang maliit na pwesto sa ilalim ng isang puno ng nyog, nakita niya ito.
Ang buhok niya ay nakapusod, hindi na sinusubukang itago ang kanyang peklat. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw. Ang kanyang mga damit ay simple. Ngunit sa kanyang mga mata may isang bagay na bago. Isang uri ng katahimikan. Isang kapayapaang hindi niya kailanman nakita rito noon. Napapaligiran siya ng kanyang mga gawa, mga panyong may burda ng mga alon, mga bulaklak, mga ibon. Maganda. Mas maganda pa kaysa dati. Tumayo lang si Miguel sa malayo, pinapanood siya. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang minuto, o marahil ay isang oras, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Naglakad siya palapit. Naramdaman ni Ara ang kanyang presensya bago pa man siya makita. Nag-angat ito ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Ang katahimikan sa mga mata nito ay biglang nawala. Napalitan ito ng gulat, ng sakit, ng isang pader na muling itinatayo. Tumayo ito na tila handang tumakbo anumang oras. Huminto si Miguel ilang talampakan ang layo sa kanya. Hindi siya umiti. Hindi siya gumawa ng anumang kilos na maaaring ituring na isang pagbabanta. Itinaas lang niya ang kanyang mga kamay na parabang sumusuko. Ara, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ito sumagot. Naghintay lang ito, ang mga mata ay puno ng pag-aabang. Huminga ng malalim si Miguel. Inihanda niya ang mga salitang paulit-ulit niyang sinanay sa kanyang isipan sa loob ng 6 na buwan. Yumuko siya. Isang malalim, mapagkumbabang yuko. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, sabi niya, ang boses ay basag. Alam kong wala akong karapatan. Hindi rin ako naparito para hilinging bumalik ka. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ito ng diretsyo sa mga mata. Naparito lang ako para sabihin sorry. I'm sorry, Ara. Sa lahat. Hindi umalis si Miguel. Hindi rin siya pinalayas ni Ara. Sa halip, ginawa ni Ara ang isang bagay na mas malupit, binaliwala niya ito. Itinuring niya itong hangin. Isang multo mula sa nakaraan na hindi niya gustong makita o marinig. Ngunit nanatili si Miguel. Hindi siya tumira sa isang magarbong hotel. Sa halip, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa kabilang kanto, isang kwartong halos masikip para sa kanya. Hindi siya nagsuot ng kanyang mamahaling damit. Sa halip, nakita siya ni Ara na bumibili ng mga simpleng shirt at pantalon sa ukay-ukay. Araw-araw, nakikita siya ni Ara. Nakikita niya itong nakikipag-usap sa mga mangingisda, tumutulong sa pagbuhat ng kanilang mga huli. Nakikita niya itong nag-a-apply ng trabaho sa isang maliit na construction site sa bayan. Ang mga kamay nitong dating sanay lang sa pagpirma ng mga tseke ay unti-unti nang nagkakaroon ng kalyo. Hindi ito humihingi ng pansin. Hindi ito lumalapit. Nagbibigay lang ito ng isang maliit, malungkot na ngiti kapag nagkakasalubong sila, at pagkatapos ay yumuyuko at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang maliit na bahay na tinutuluyan ni Ara ay tila niyayanig ng malakas na hangin at ulan. At sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang tumulo ang bubong niya sa mismong tapat ng kanyang hinihigaan. Kinabukasan, paggising niya, nakita niya si Miguel sa kanyang bubong. Hindi ito nagpaalam. Hindi ito kumatok. Nakita lang nito ang problema at umakyat ito roon na may dalang martilyo at ilang piraso ng yero na hindi niya alam kung saan nito nakuha. Maghapon itong nandoon, sa ilalim ng tirik na araw, nag-iisa. Pinanood siya ni Ara mula sa bintana, ang puso ay nag-aaway. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw, na paalisin ito. Ngunit may isa ring bahagi, isang maliit na bahaging ayaw niyang aminin na nakakaramdam ng pasasalamat. Nang matapos ito dapit hapon, pagod na pagod itong bumaba, ang damit ay basang-basa ng pawis. Hindi ito kumatok para magyabang. Naglakad lang ito palayo. Bago ito tuluyang makalayo, binuksan ni Ara ang kanyang pinto. Nag-iwan siya ng isang baso ng malamig na tubig sa kanyang maliit na hagdanan. Pagkatapos ay mabilis niya itong isinara. Mula sa siwang ng bintana, nakita niyang huminto si Miguel. Tinitigan nito ang baso ng tubig. At nakita niya itong ngumiti, isang tunay, pagod, ngunit masayang ngiti. Ininom nito ang tubig. At nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang linggo, nagkita sila sa dalampasigan. Pareho silang naglalakad, nag-iisa sa kanilang mga mundo, hanggang sa ang kanilang mga landas ay nag-cruise. Dapit hapon na, at ang langit ay kulay kahel at lila. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas.
Huminto siya at tiningnan ang mga alon. Huminto rin si Miguel, ilang talampakan ang layo sa kanya. Salamat sa bubong, basag ni Ara sa katahimikan. Wala yon, sagot ni Miguel. At pagkatapos, ang pader na itinayo ni Ara sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang gumuho. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng bakit at paano ay biglang bumuhos mula sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Umiiyak niyang tanong. Alam mo ba kung gaano kasakit? Alam mo ba kung ilang beses kong ninasa na ako na lang ang namatay? Alam mo ba kung gaano kita kinamuhian? Kung gaano ko kinamuhian ang sarili ko? Hindi nagsalita si Miguel. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat. Hinayaan niyang tumama sa kanya ang bawat masasakit na salita, na parang mga alon na humahampas sa bato. Tinanggap niya ang lahat ng iyon dahil alam niyang karapat-dapat siya. Nang maubos na ang kanyang mga luha at salita, tanging ang tunog na lang ng mga alon at ng kanyang mga hikbi ang natira. I'm sorry, Ara, bulong ni Miguel. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, gagawin ko. Pero hindi ko kaya. Ang kaya ko lang gawin ay manatili rito at tanggapin ang lahat ng galit mo hanggang sa wala nang matira. Isang araw, habang nagtitinda si Ara sa palengke, isang itim at mamahaling kotse ang huminto. Bumaba mula rito si Donna Elvira. Naniga si Ara sa kanyang kinatatayuan, handa na para sa isa na namang pang-insulto. Ngunit hindi siya pinansin ni Donna Elvira. Dumiretso ito kay Miguel na nagbubuhat ng mga sako ng bigas sa kabilang tindahan. May iniabot itong isang malaking bayong na puno ng mga pagkain at prutas. Walang salitang namagitan sa mag-ina. Isang tingin lang. Isang tango mula kay Miguel. At pagkatapos ay sumakay na ulit sa kotse si Donna Elvira at umalis. Nakita ni Ara ang lahat. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang eksenang iyon ay mas nagpabago sa kanyang puso kaysa sa anumang salita. Dapit hapon, muli silang nagkita sa dalampasigan. Ito na ang kanilang naging lugar. Naupo sila sa buhangin, magkatabi ngunit hindi nag-uusap, pinapanood ang paglubog ng araw. Hinaplos ni Ara ang peklat sa kanyang mukha. Dati, ang kilos na yon ay puno ng hiya. Ngayon, isa na lang itong kilos. Isang pagtanggap. Pagkatapos, sa isang iglap ng katapangang hindi niya alam kung saan nanggaling, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang kamay. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng kamay ni Miguel na nakapatong sa buhangin. Nagulat si Miguel. Tumingin ito sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Tumingin si Miguel kay Ara, ang puso ay halos sumabog. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula sa simula. Walang kasinungalingan. Walang sikreto. Ikaw at ako lang. Hindi agad sumagot si Ara. Tinitigan niya ang mga mata nito, hinahanap ang anumang bakas ng dating Miguel. Ngunit wala na ito. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay iba na. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi, ngunit puno rin ito ng isang pag-ibig na totoo at dalisay. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay, hindi pilit, at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Dahan-dahan tumango siya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Maraming salamat, aking mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang araw na isinulat ko ang unang linya ng kanilang kwento, alam kong hindi ito magiging isang simpleng salaysay ng pag-ibig. Ito ay isang paglalakbay sa pinakamadidilim na sulok ng pagkakasala, at sa pinakamaliwanag na bahagi ng pagpapatawad. Habang isinusulat ko ang bawat sakit na naramdaman ni Ara, at ang bawat bigat na pinasa ni Miguel, naramdaman ko rin ang kanilang mga pighati at pag-asa. Dahil sa totoong buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang peklat. Mga peklat na nakikita, at higit sa lahat, mga peklat na tanging ang ating mga puso lamang ang nakakaalam. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagtanggap na ito ay bahagi na ng kung sino tayo. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad sa iba, at lalo na sa ating mga sarili, ay isang mahabang proseso, ngunit ito ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pag-ibig na itinayo sa katotohanan, gaano man kapait ang simula, ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Sana'y may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Ara at Miguel. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin.
Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang aral na tumatak sa inyong mga puso? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Kwentong Pusong Sugatan.